Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome po sa araw-araw na pagpapala. Hinandog po sa atin ng JCSGO. Ako po si Pastor John Gonzales ng Montalban, Rizal ng JCSGO East Meridian Outreach. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama nasa langit, salamat o Diyos sa araw na ito. Tunay, Panginoon, ang iyong pagpapalan ay patuloy naming nakakamit. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa iyong patuloy, Panginoon, na pagmamahal at awat habag sa aming lahat. Pinapupurihan ka namin, dinadakila tinataas sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Hallelujah. So, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po kayo? Ako po ay natutuwa at kasama po namin kayo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Ang aking pong ibabahagi ay nasa Ephesians or Efeso 4:32. Basahin ko po muna sa Tagalog. At magpakita kayo sa isa't isa ng kagapusan ng inyong puso at ng inyong pagmamahal na nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa New International Version po, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God, forgave you. Tunay po na ang mga salita ng Diyos na ito ay tunay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon para maging maayos at maging mabait sa ating mga kapwa. At unang-una pong dapat natin itong pakita sa ating pong pamilya at mga kaibigan. Ang mensahe po na aking pong ibabahagi ay faith as shown to family and friends. Muli po kung babanggitin dito ang key words ay sinasabi, be kind and compassionate to one another. At tayo po ay mas madalas na nagiging mababait doon lang sa mga taong mababait din sa atin. Tama po. Subalit, paano po natin mapapakita na tayo ay mayroong pananampalataya sa Panginoon kung tayo ay namimili lamang or selective lamang sa ating pong pagiging Kristiyano. Amen? So, unang-una po, gayahin po natin yung mga model na binahagi po sa atin ng salita ng Diyos. For example po, si Joseph or si Jose. Nakita niyo po sa kanyang buhay, sa kanyang mga pamilya na hindi po naniniwala sa kanya, sa kanyang pangitain, magmula po sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang magulang, sa kanyang ama po. Ano po? Subalit, alam po natin na kahit siya ipinahamak, ibinenta at pinagbalakang kitilin ng kanyang buhay, amen, siya po ay nagpatawad at nagpakita pa rin ng kabaitan at kinupkup pa rin ang kanyang mga pamilya. Amen? At bandang huli po, sila po ay pinatawad ni Joseph po or ni Jose. Sino pa po? Si Haring David, bago po siya piniling isang maging hari or i-anoint ng propeta. Amen? Maging ang kanyang tatay ay hindi naniwala sa kanya at siya ay hinamak lamang ng kanyang mga kapatid nung siya ay nagpunta upang maghatid ng pagkain sa kampo ng mga lumalaban sila sa mga digmaan sa mga kalaban nila mga Pilistino. Kaya po sa mga oras na ito, lagi po nating tatandaan na hindi lamang po sa mga tao na mababait sa atin o sa tao na maayos at gusto natin tayo dapat magpakita ng kindness, compassion, and forgiveness. Unahin po natin ang katulad ng sinabi ng Panginoon sa Acts na tayo ay kanya magiging witnesses sa Jerusalem, Judea at Samaria. Saan po ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin po ay tayo ay unang magiging saksi sa mga taong malalapit sa atin, may it be in terms of proximity, or sa panahon tulad natin ngayon, tulad po sa online. It pays to be kind, not just on the people around you physically, but also on the people online in our generation right now. Amen? So salamat po sa Panginoon dahil binibigyan po tayo ng mas malayong reach. Subalit po, wag natin kakalimutan na maging mabait pa rin. Sabi nga po, be kind. At dahil po dyan, may papakita natin ang ating pananampalataya bilang disipulo at tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Meron po tayong maiksing acrostics na pinrepare para po sa pagpapakita ng ating faith. At dito po yung bunga ng pagiging pagkakaroon natin ng pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon as shown na mapapakita natin na tayo nagmamahal at nagiging mabait sa ating pong kapwa. Faithful as letter F, A,
I, T, and H. F is forgiving each other. Katulad po yan ang ating nabasa sa ating monkey verse ngayong araw. Letter A is as in Christ God forgave us. Letter I is in kindness and compassion. Letter T, tender-hearted towards one another. And letter H, humbly loving one another. Ito po mga bagay na ito ay makukuha natin or application po natin mula po sa ating foundation verse ngayon pong araw na ito. Muli po sa Tagalog, kaya't magpakita kayo ng kabaitan at habag sa isa't isa. At magpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Nakatanggap po tayo ng pagmamahal at pagpapatawad mula po sa Panginoon. Let us freely give it to each other. Amen? At tunay nga po na katulad na tinuturo ng ating Panginoon, hindi po natin ito maibibigay lang sa hindi po natin ito pwedeng ibigay lamang sa mga taong mabubuti o mababait sa atin. Instead, mas ibigay po natin ito sa mga nakikita nating tao, mga tao na tulad natin ay hindi rin karapat-dapat sa biyaya at habag ng Panginoon. Amen? Maraming salamat po sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong araw. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na sa langit, salamat Panginoon sa araw na ito. Tunay Panginoon ang pagmamahal mo at pagpapala mo Panginoon ay patuloy namin nararanasan. That's why we are able to come into your throne of grace, to show kindness to one another, to be compassionate to one another, and to be forgiving to each other. Kami, Panginoon, ay natututong magpatawad, natututong magmahal, natututo, Panginoon, na magbigay. Dahil tunay, Panginoon, naranasan muna namin ito sa iyo. At kami, Panginoon, ay punong-puno ng pagpapala mo. Ang mga puso at buhay namin, Panginoon, ay punong-puno, Panginoon, ng mga astounding and surrounding grace in our lives, O God. Salamat po, Panginoon. At tunay na sa araw na ito, patuloy mo kaming pagpalain ang mga online at mga on-site activities namin as a church, O God, ng Jesus Christ's Global Outreach. Panginoon, ay patuloy mong pagpalain at patuloy mong palakasin at palalimin ang aming mga pananampalataya. Pinupuri ka namin, dinadakil at pinasasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Everybody say Amen. Salamat po. Muli po, ito po si Pastor John Gonzalez. Maraming salamat. Bye-bye.